Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman, para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, magse-celebrate na naman tayo ng Pasko. Kainan na naman, party na naman. Exchange gift na naman. May white elephant pa. Pero kung tatanungin ka ng anak o ng apo mo, bakit ba may Pasko? Sa palagay mo, tama kaya ang sagot mo? Good news mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat gawin para maibalik natin ang tunay na hulugan ng Pasko. Sa ating episode na, Nay, Tay, bakit ba may Pasko? Pag-uusapan din natin ang mga paraan para maiwasang mairita. Pero bago ang lahat ng yan, ano gagawin natin? Babati muna tayo, 'di ba? Siguro babati namin ang isang pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa Tulong Ko Pa Mo Global. Shout out lang kami sa Garcia family, Heronca family, At tulong ko pa Regalado sa family, lahat po na nakikinig Yes. at nanonood ng programa. Oo, pansama natin ang Moreno family. At syempre, bago tayo dumako sa tulong pampagana, di ba? Maraming mga nagpe-prepare ng mga handaan ngayon, di ba? So, isama nyo naman ang Bistro Filipino in West Covina. Pwede kayong mag-order ng mga pagkain para sa inyong celebration para wala kang stress. Isang tip po yan para maging mas masaya at maganda ang inyong Kapaskuhan. You can also experience all-you-can-eat lechon de leche de Cebu. Okay, ito naman yung mga, kung ayaw nyo naman maghanda ng pagkain sa bahay, sa labas na kayo kumain, pwede rin po yan sa Bistro Filipino. Kasama na yung ibang Filipino dishes every Friday, Saturday, and Sunday. For reservation pa, tawagan ang numerong 623-736-7655. Or bumisita na kayo sa 1559 Amar Road, West Covina, California. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea can change your life. Oo, talaga nakakapagpabago ng buhay ng tao yung isang idea. At syempre, ang tulong pampagana natin ay tungkol sa dalawang magkapatid na Ay, nag-aaway. malamang sa mga nanay at tatay, lolo at lola, nakikita niyo yan sa mga apo niyo at anak niyo. Ang ganda po ng kwentong ito at baka makatulong din po para maiwasan ninyong mga apo at anak na mag-away. Yes, isang umaga habang hinahanda ni nanay ang pagkain, no, yung mga pancakes para sa kanyang dalawang anak na si Joseph, 5 years old, si Joshua naman, 4 years old, nagsimulang mag-away ang dalawang bata. Ano pinag-awayan? Kung sino daw ba ang dapat na unang kumain ng pancake. Kasi nga hindi nga sabay-sabay naluluto yung pancake, di ba? Pa isa-isa. So yung una, Oo. yun ang kanilang pinag-aawayan. Correct. So malamang gutom na sila, di ba? Nakita ni nanay na ito ay magandang oportunidad para turuan ng kanyang anak ng tamang asal sa buhay. Totoo po yan. May pagkakataon po sa buhay na pwede nyo gamitin learning time. Ito na po si nanay, nakita niya, naku, tuturuan ko mga anak ko. Yes. So ito sabi ni nanay, alam nyo ba mga anak? If Jesus were sitting here, He would say, "Let my brother have the first pancake. I can wait." Yan ang sasabihin po ni Jesus. Di lumingon si Joseph sa kanyang younger brother and said, "Joshua, you be Jesus." So, ibig sabihin po, gusto ni Joseph, si Joshua magsabing, Ikaw siya na na si ang mapuna. Jesus. Siguro Oo. tanong niyo, anong matututunan po natin dito? Makinig po kayo mabuti dahil kuminsan nangyayari din po sa ating buhay ito at baka magamit nyo rin po ito sa inyong pagtuturo sa inyong mga anak at apo. Lesson number 1. Number 1, every moment is an opportunity to learn. Yung po ang gusto ko po sa nanay ni Joseph at ni Joshua. Nakita niyang nag-aaway. Normally, tayo mga nanay, mga tatay, tigil nyo na yan. May irita tayo. Magagalit tayo. Hindi po. In times like that na merong problem and challenge, ito po yung isa sa pinakamagandang paraan para magturo. Kasi po dito, involved yung mga anak nyo, tapos papasukan nyo ng magandang prinsipyo, malaki po posibilidad, matutunan nila ito. Correct ka dyan. Sabi nga, victory comes from finding opportunities in problems, sabi ni Sun Tzu. Yun po yung ibig sabihin po. Pag nakakita po kayong problema, huwag niyo po titigay problema. Kasi iinit ang ulo niyo, sasakit ang ulo niyo, magagalit lang kayo. Anong gagawin pag nakita problema? Look at the opportunity. Ano yung oportunidad na pwede mong magamit dito sa problema ang kaharap mo? At pag ginawa mo yon, every problem will become an opportunity for you to grow, for you to learn, and for the people around you to grow Yes. and learn. Lahat talaga, no, kahit maliliit na bagay, makikita mo merong
matututunan. Lahat po, di kaya ba? po, bawat sitwasyon kung Oo. gusto mo, pwede. Naghihintay ka sa airport, pinapanood mo yung mga reaksyon ng mga tao doon, matututo ka. Ano bang tamang reaksyon kapag ka na-delay ang aeroplano, di ba? So, every situation is an opportunity for them. Number 2 lesson in this story. If we are not alert, we will miss a lot of great opportunities. Totoo po yan. Tingnan niyo po itong sitwasyon na to. Nag-aaway ang magkapatid. Kung hindi alerto si nanay, sayang yung pagkakataon. Ang masakit po ito. Napakarami pong oportunidad na pinapakita sa atin ng Diyos. Pinadadaan sa atin ng Diyos. Nasa kapaligiran lang natin. Ang problema po, hindi tayo alerto. Ibig sabihin po, para ka daw maging alerto, para kang waiter. Ang waiter po na alerto, ganito po, tingin ng tingin kung sino po yung Magtataas sa kamay at takbo agad. Yung po yung Correct. pagiging alerto. Ganon din po sa buhay. Dapat alerto tayo. Tingin tayo ng tingin ng mga pagkakataon, sitwasyon sa ating kapaligiran na oportunidad para tayo matuto o para matuto yung mga tao nakapaligid sa atin. Pag ginawa nyo daw po yan, sigurado gaganda ang buhay. Minsan kasi, parang ang opportunities daw are usually disguised as hard Totoo work. yan. Na parang, ay, mahirap naman. So, most people don't recognize them Totoo. na yun na pala yun. Kaya marami pong tao hindi umaasenso kasi po pag nakakita ng trabaho o mahirap na trabaho, ay, ayoko yan, nakakapagod yan, nakakainis yan, boring yan. Yung po ang tingin nila, kaya po hindi nila nabibigyan ng todong atensyon yung trabahong yun. Ito po ang turo namin sa inyo. Bawat oportunidad, bawat trabaho, lalo na yung mahirap, kaya mo sa isip mo, oportunidad yan para gumanda ang buhay ko. Kanya imagine mangyayari pag ganun ang pananaw niyo palagi. So bawat problema, naghahanap ka kayo ng problema dahil alam niyo yung problemang yan magpapaganda ng buhay mo. So mula sa araw na to, pag may problema, oportunidad. Pag walang Huwag problema, matakot. pag walang problema, maghanap ng problema dahil oportunidad yan para gumanda ang buhay. Correct. Number 3, some people know what is right, but they do what is wrong. Totoo. Alam nila ang tama, pero mali yung ginagawa. Yun po yung ginawa ni Joseph. Oo. Sabi po ng nanay, kung si Jesus ang kaharap nila, sasabihin ni Jesus, ikaw na ang unang kumuha ng pancake. Si Joseph alam yun. Pero ito po ginawa niya. Ay, nako, tama yan. Okay, Joshua, Joshua, sa ikaw araw na na lang. to, ikaw si Jesus para ako ang mauna. Alam niyo po, isa sa malaking dahilan ba't di tayo maasenso? Marami tayong bagay na alam nating tama, pero hindi natin ginagawa. Pero nagtataka tayo, ba't hindi gumaganda ang buhay Oo, natin? kaya Huwag na kayo magtaka. hindi enough yung alam mo eh. It's not knowing what to do. It's doing what you know. Totoo po, maraming pagkakataon po, may mga bagay sa buhay natin na kuminsan, hindi na natin muna kailangan ng panibagong kaalaman. Hindi na natin kailangan. Ang kailangan lang natin, yung alam na natin, gawin natin, makikita nyo maraming magandang mangyayari sa buhay natin if we just do what we know. Ayan ha, lesson natin na pag-aralan, every moment is an opportunity to learn. Number 2, if we are not alert, we will miss a lot of great opportunities. Diba? Dapat alive, alert, and enthusiastic. At number 3, Some people know what is right, but they do what is huwag wrong. na huwag nyo pong gagawin yan. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mag-global. Huwag bibigyan. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global, Vic Garcia Pumuli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips sa pagpapaganda ng buhay. At sa araw na to, pag-uusapan natin ang 7 quick ways to stop being irritable. O sa Tagalog, irritable. Ginawa yan ni Dr. Winch. May mga pagkakataon po sa buhay natin na irita tayo. Meron daw po palang mga technique na pwede nating gawin para mapanggal o mabawasan yung irritation natin sa tao o sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Naku! Isa-isay natin ito. Baka yung iba sa inyo, ito na inaantay ko. Alam nyo, according sa article, when a person is irritable, yung stress hormones daw nila nagsisurge into action. Mhm. No?
and they enter into a fight or flight mentality. Ibig sabihin po ng fight or flight mentality to the ball. Fight, makikipag-away, makikipag-argue. Oo. Pero kung minsan, may ibang tao po, hindi po yun ang ginagawa. Ginagawa nila flight. Ano po yun? Umaalis sila. Iniiwasan nila yung sitwasyon para hindi sila mairita. So, iba-iba po ang reaksyon natin pag naiirita tayo. Pero right now, pag-uusapan natin ang mga simpleng technique na pwede natin gamitin para maiwasan to o mabawasan ang mga bagay nito. Correct. Number 1, figure out the source. So, unang-unang simple lang po. Alamin natin bakit tayo naiirita. Okay? Oo. Kasi po, sigurado po, may ugat yan. Kuminsan nga po, hindi po yun nangyari, ang dahilan ba't ka nairita, may iba pa palang dahilan. Oo, kasi parang sinasabi mo, ay, ano lang yan, parang meron lang yung period, kaya irritable yan. Hindi mo alam, meron palang nangyaring mas malalim doon, di ba? So, alamin kung saan ito nanggagaling. It's important to remember that while your reactions might feel complex, no, yung talagang medyo komplikado at the moment, the issue that triggered them might be simple. So, unang-una po, ikaw, isipin mo, nung taong gumawa. Ang Oo. preference gaya na yun. Una. Now, At kainom ng kape. cutting ba? So, hindi namin sinasabi ko talaga mahilig kayo sa kape. Ubos. Ganon din po sa kape. So number 3, it's often the little things. Gaya na yun. Kaya lang Paano kung hindi ka handa? nairita ka, nairita ka. Paghandaan mo yung bagay. Aawa ka. Baka may pinagdadaanan siya.
period yan. May mga, Oo. minsan, kung minsan, for example, sa irritation mo kasi mag-iisip ka, oh, pala mali, baka mali. At saka minsan, pag inisip mo na marami siyang ginagawang maganda sa'yo, Pag pumunta ka sa mga psychiatrist, psychologist, therapy, pag nailabas na, nababawas. oo. I-apply nyo lang lahat ng ito, ang tulong ko. Pasa mo global. Wag, bibi. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Nakawin sa ating picture o yung mga yun lang po
to kunin lang Nagtanong tayo. Kasi eto yung ginagawa ko. Ah. Now, pang-unawa nung anak o apo mo, sasagot understanding bakit ako may gusto? Sige po, you really think about it because this is so Claus is coming to
Oo. Tawagin mo ang anak mo. Ano sabihin mo? Tatawagin mo, O ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ng Pasko sa ating episode na
nice. Pero wag Oo. ka Mas, di ba? kaya po mali na ay oo. Pasko kung wala putulin ang pinanganak. Nga po, Mary. Pag bumati po So, number 7.
shall tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo are like your life's very own safety seatbelt.
kanya yun. So, isang magandang ugali o pwede natin gawin this Christmas is magbigay po tayo sa mga taong nangangailangan para na rin tayo nagregalo kay Kristo. Yes, oo. So magsimula sa mga taong in need, di ba? Magkaroon ng gift-giving project. Pwede kayo magsimula ng family gift-giving, di ba? Sama mo na yung mga kapatid mo. Di ba? Sisters, give to tita, lola, lolo. They might not need material things, but for sure, kailangan nila ng pagmamahal. Yun ang regalo mo. So, napansin niyo po, so bigyan natin mga nangangailangan. May mga pagkakataon po, kung minsan hindi na natin binibigay yung pinsan natin, nanay natin, tatay natin, siguraduhin niyo find ways to give them a gift. Kung minsan po, hindi importante yung gift eh. Yung naalala niyo lang po sila, kung minsan po, yung pagbisita lang po sa kanila, napakarami po ng araw ng holiday. Pwede ba natin maglaan ng ilang araw bisitahin mga auntie, uncle, pinsan na matagal nyo nang ginakikita, kung kaya nyo bigyan ng gift, padala nyo po. And after that po, iwanan nyo sa kanila. Merry Christmas. Ng Diyos, parang nagbibigay na rin tayo sa kanila. As we end, we want to share with you, no, yung the best Christmas song na aming paborito. Ito po yung song na tunay na nagdi-describe kung anong Pasko. Kasi napakarami pong Christmas songs. Pero mapapansin nyo, marami po dito hindi talaga nagpapaliwanag kung ano ang Pasko. Ito po yung pananaw namin pinakamagandang Christmas song. Ang title ay We Are the Reason. Sabi nung kanta, as little children, we would dream of Christmas more. Yeah, pinapangarap Diba? natin yung Christmas. Oo. Bakit? Of Bukasan all ng the regalo. gifts and toys we knew we'd find. Yeah. Pero sabi ng song, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our Yung po, lives. nakalimutan na po natin yung may pinanganak si Kristo, naalala natin regalo. Yung po Yes. naging problema natin. Sabi nung kanta, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. So yun po yung mapasaya, ganda po na hindi po siya tumigil na pinanganak si Kristo. Oo. Kinuwento po nung The giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. Him, to God. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. Sana po yung maalala natin. Binigay po ni Kristo lahat ng meron siya. Ang hiling po ng Diyos, sa regalo binigay niya sa atin na kaligtasan, ibigay din po natin lahat ng meron tayo. Yes. At yan po ang ibibigay sa atin ng pagbuhod dyan. Nagkakaroon po tayo ng buhay na masagana dito sa lupa at buhay na walang hanggan doon sa langit. Closing prayer Langit tayo. tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa Pasko. Specifically sa Paskong ito, na naipaliwanag niyo sa amin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ng Christmas. Dalahin ko po sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon na sila rin po ay maunawaan nila bakit may Pasko. Maunawaan nila tayo pinanganak para mamatay at mabuhay na muli para sa aming kasalanan. Na kung sino man ang maniniwala sa Kanya, ay bibigyan niyo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino na kung saan ay nalaman ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. May apply namin ito sa aming buhay ngayon at magpakailanman.
Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa Imbitahin iba. niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programa ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Ate Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang